Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapakita kung paanong ang matamis na pag-ibig ay maaaring maging pinakamapait na lason? Samahan niyo po akong muli dito sa inyong paboritong channel upang pakinggan ang isang salaysay na susubok sa lahat ng inyong paniniwala. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi ang pag-alis ng isang tao, kundi ang pananatili niya habang alam mong ang puso niya ay nasa iba na. Paano kung ang sakit na ito ang maging mitya ng isang planong sisira, hindi lang sa isang buhay, kundi sa lahat ng taong malapit sa kanya? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang, Ang Lason ng Panloloko. Ang huling sinag ng papalubog na araw ay tumatagos sa salaming bintana ng opisina ni Bughaw Cruz. Lumilikha ng mahahabang anino sa ibabaw ng mga blueprint na nakalatag sa kanyang malawak na mesa. Tahimik ang buong paligid. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng kanyang lapis na dumadausdos sa papel ang maririnig. Para sa isang arkitekto, ang katahimikang ito ang kanyang santuwaryo. Isang lugar kung saan nabubuo ang mga pangarap na gawa sa bakal at semento. Ngunit ang santuaryong yon ay malapit ng gumuho. Isang mahinang pag-vibrate mula sa kanyang telepono ang pumunit sa katahimikan. Hindi niya ito pinansin sa una, abala sa pagperpekto ng isang linya. Ngunit muli itong umulit, mas mapilit. Bumuntong hininga si Bughaw, inis na iniwan ang kanyang ginagawa at dinampot ang telepono. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Napakunot ang kanyang noo. Binuksan niya ito at sa isang iglap, ang mundong kanyang kinatatayuan ay nagsimulang gumuho. Hindi salita ang laman ng mensahe, kundi mga litrato. 5. Sunod-sunod. Ang una ay malabo, ngunit ang sumunod ay malinaw na malinaw. Ang kanyang asawa, ang kanyang liwayway, ay nakaupo sa isang mesa sa isang restaurant na hindi niya kilala. May kasama itong lalaki. Nakangiti si liwayway, isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Isang ngiting hindi na para sa kanya. Ang pangatlong litrato, ang lalaki ay nakahawak sa kamay ni liwayway na nakapatong sa mesa. Ang pang-apat, naglalakad sila sa isang parke, magkaakbay. Ang ulo ni liwayway ay nakasandal sa balikat ng lalaki. Ang huli, ang pinakamasakit, isang halik. Hindi sa pisngi, isang halik na puno ng pagsuko, isang halik na nagsasabi ng isang kwentong hindi dapat malaman ni Bughaw. Binitiwan niya ang telepono na parabang napaso. Bumagsak ito sa mesa na may kasamang malakas na kalabog. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang mga linya sa blueprint sa kanyang harapan ay nagsimulang lumabo at magsayaw. Ang ugong ng aircon ay naging isang nakabibinging ingay. Hindi ito si liwayway. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang alaala. Isang hapon, ilang taon na ang nakalipas, noong bagong kasal pa lamang sila. Nakaupo sila sa ilalim ng isang puno ng mangga sa kanilang bakuran. Isinandal ni liwayway ang kanyang ulo sa balikat ni Bughaw, katulad ng nasa litrato. Habang buhay Bughaw, ha? Bulong nito. Kahit anong mangyari, tayo lang. Hinawakan niya ang kamay nito at pinisil. Habang buhay, sagot niya, isang kasinungalingan. Lahat ng yun ay isang napakagandang kasinungalingan. Dinampot niya ang baso ng tubig sa gilid ng kanyang mesa. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang refleksyon ng kanyang mukha sa salamin ng bintana ay mukha ng isang estranghero, isang taong nawasak sa loob lamang ng ilang segundo. Idiniin niya ang baso sa kanyang palad. Ang lamig nito ay hindi sapat para pawiin ang apoy na biglang nagliyab sa kanyang dibdib. Idiniin niya ito ng mas mariin hanggang sa marinig niya ang isang mahinang tunog ng pagkabiyak, crack. Kasabay ng pagbitak ng salamin ay ang pagbitak ng kung anumang natitirang tiwala
at pagmamahal sa kanyang puso. Tumingin siya sa kanyang palad. Isang maliit na piraso ng bubog ang bumaon dito at isang patak ng dugo ang nagsimulang umagos. Gumuguhit ng pulang linya sa kanyang balat. Ngunit wala siyang maramdamang sakit. Ang sakit sa kanyang kamay ay balewala, kumpara sa lason na unti-unting kumakalat sa kanyang mga ugat. Maya-maya pa, narinig niya ang tunog ng pinto na bumubukas. Si Liwayway. "Bughaw, nandito ka pa pala. Hindi mo sinabing mag-o-overtime ka." Masayang bati nito. Hindi pa napapansin ang tensyon sa hangin. Inilapag nito ang kanyang bag at lumapit sa kanya. "Kumain ka na ba? Nag-uwi ako ng paborito mong..." Hindi nito natapos ang sasabihin. Napansin nito ang itsura ng kanyang mukha, ang basag na baso sa sahig, at ang teleponong nakahandusay sa mesa. Anong nangyari?" Tanong nito. Ang ngiti ay unti-unting naglaho. Hindi sumagot si Bughaw. Dahan-dahan niyang dinampot ang telepono at iniabot ito sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Liwayway nang kunin niya ito. Nakita ni Bughaw ang pagbabago sa kanyang mukha habang tinitingnan nito ang mga litrato. Ang pagkagulat, ang pamumutla, ang takot. "Bughaw, hindi ito ang iniisip mo," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong na. "Kaibigan ko lang siya. Nagkakamali ka." Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Bughaw. Isang tawang walang bahid ng saya. Isang tawang puno ng pait. "Kaibigan," ulit niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim. "Ganyan ba ang mga magkakaibigan ngayon, Liwayway? Makinig ka muna. Parang awa mo na." Ngunit hindi na siya nakikinig. Ang isip niya ay lumilipad na. Kilala niya ang lalaki sa litrato. Isa itong bagong manager sa kanilang kumpanya, sa Sinagtala Holdings. At alam din niya kung sino ang madalas nitong kasama. Isang batang designer na laging tahimik sa isang sulok. Si Dalisay Mendoza. Isang ideya. Isang napakadilim at napakasamang ideya ang biglang sumibol sa kanyang isipan. Isang ideya na kasing talim ng bubog na bumaon sa kanyang palad. Kung ang sakit ang sandata ni Liwayway, gagamitin niya ang sakit para wasakin ito. Isang sakit na makikita nito araw-araw. Isang sakit na hihinga, lalakad, at tatayo sa kanyang harapan bilang isang permanenteng paalala ng kanyang pagkakasala. Habang si Liwayway ay patuloy sa kanyang mga pautal-utal na paliwanag, si Bughaw ay nagpasya na. Ang paghihiganti ay hindi sapat. Ang kailangan niya ay isang obra maestra ng paghihirap. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay blanko at walang emosyon. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang senyas, para tumahimik ito. At tumahimik nga ito. Sa isang iglap, nabura ang galit sa mukha ni Bughaw. Napalitan ito ng isang nakapangingilabot na katahimikan. Kinuha niya ang telepono mula sa kamay ni Liwayway. Sa harap nito, isa-isa niyang binura ang mga litrato. Pagkatapos, binura niya ang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Itinago niya ang telepono sa kanyang bulsa na para bang walang nangyari. Tumingin siya sa mga mata ni Liwayway, mga matang puno ng pagkalito at takot. "Ayos lang," sabi niya. Ang boses ay mahinahon at walang buhay. "Mag-usap tayo bukas para kay Dalisay Mendoza." Ang mundo ay binubuo ng mga kulay na pantone, mga sukat na nakasentimetro, at ang tahimik na kasiyahang dulot ng isang disenyong nagkakaroon ng hugis sa kanyang computer screen. Ang kanyang maliit na cubicle sa sulok ng malawak na opisina ng Sinagtala Holdings, ang kanyang kaharian. Maayos ang lahat, mga lapis na magkakasing haba, mga sticky note na nakagrupo ayon sa kulay, at isang maliit na succulent na binabati niya tuwing umaga. Simple, tahimik, at walang gulo. Ganoon din ang buhay niya. Simpleng empleyado,
Masipag at halos walang nakakapansin. At para sa kanya, ayos lang iyon. Ngunit sa katahimikan ng kanyang mundo, may isang taong laging nagniningning, si Architect Bughaw Cruz. Hindi ito pag-ibig na tulad ng sa mga pelikula. Para sa kanya, ito ay isang malalim na paghanga. Hanga siya sa talino ni Bughaw, sa paraan nitong magsalita tungkol sa mga istruktura na para bang may sarili itong kaluluwa. Mula sa malayo, pinapanood niya ito sa mga meetings, ang paraan ng paggalaw ng mga kamay nito habang nagpapaliwanag, ang bagsik ng kanyang boses kapag may ipinaglalaban itong ideya. Si Bughaw Cruz ay isang bituin sa kalawakan ng sinagtala, habang siya ay isang maliit na alikabok lamang na umiikot dito. Kaya naman, nang gabing iyon, halos malaglag ang kanyang puso nang marinig niya ang boses nito sa likuran niya. "Gandang gabi, Dalisay. Ginagabi ka yata?" Napaigtad siya sa kanyang upuan. Nag-iisa na lamang siya sa kanilang departamento. Abala sa pag-aayos ng mga render para sa isang presentasyon kinabukasan. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Bughaw. Nakatayo roon, may hawak na folder. Ang itsura ay pagod, ngunit ang mga mata ay nakatuon sa kanya. "Ah, Sir Bughaw." "Opo, may tinatapos lang po." Nautal niyang sagot. Naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ngumiti ito, isang maliit at tila malungkot na nangiti. Lumapit ito at sumilip sa kanyang monitor. "Ito ba yung mga interior design para sa lobby ng bago nating proyekto? Nakita ko ang mga unang draft mo. Magaling." Ang simpleng salitang magaling mula kay Bughaw Cruz ay parang isang medalya para kay Dalisay. "Salamat po, sir." "Huwag mo na akong tawaging sir. Bughaw na lang." Sabi nito, ang boses ay mas malumanay na ngayon. "Ang ganda ng pinili mong kombinasyon ng kulay. May init, pero moderno pa rin." Tumingin ito sa kanya. May mata ka para sa detalye. Pakiramdam ni Dalisay ay lumulutang siya. Sa loob ng 2 taon niya sa kumpanya, ngayon lang siya nakausap ni Bughaw ng ganito kahaba. Ang paghanga niya ay tila nagkaroon ng kulay at buhay. Kinabukasan, sa coffee shop sa ground floor ng kanilang gusali, ang kapihan ng pangarap. Nagulat si Dalisay nang makita si Bughaw na nag-iisa sa isang mesa. Nagtama ang kanilang mga mata. Akala niya ay ngingiti lang ito at iiwas ng tingin, gaya ng dati. Ngunit tumayo ito at tinawag siya. "Dalisay, dito ka na." Nag-aalangan man ay lumapit siya. "Naku, Bughaw, baka may hinihintay ka." "Wala. Actually, ikaw ang gusto kong makita," sabi nito. "Umupo ka. Ako na ang o-order. Anong gusto mo?" At ganoon na nga ang nangyari. Sa loob ng 30 minuto, nakaupo si Dalisay sa harap ng lalaking matagal na niyang hinahangaan, umiinom ng libreng kape, at nakikinig sa mga kwento nito. Ngunit hindi ito mga kwento tungkol sa trabaho. Nagkwento si Bughaw tungkol sa pagkabigo, tungkol sa mga pangarap na hindi natupad. "Minsan," sabi nito habang nakatingin sa labas ng bintana, "kahit gaano mo kamahal ang isang tao, nagkakalayo pa rin kayo ng landas. Naiiwan ka sa isang lugar na hindi mo nakilala, kasama ang isang taong estranghero na rin sa'yo." Hindi alam ni Dalisay ang sasabihin. Nakikita niya ang bahid ng lungkot sa mga mata ni Bughaw, isang kalungkutang nagbibigay dito ng kakaibang karisma. Ang nedostupni na arkitekto ay nagiging isang taong totoo, isang taong nasasaktan. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, gusto niya itong damayan. "Siguro, kailangan lang po ng panahon," mahina niyang sabi. Tumingin ito sa kanya at sa pagkakataong yon, pakiramdam ni Dalisay ay siya lang ang nakikita nito sa buong mundo. Siguro nga, o siguro, ang kailangan ko ay isang bagong simula. Ang mga sumunod na araw ay naging isang panaginip. Ang mga simpleng hello
ay naging mahahabang pag-uusap. Ang mga pagkikita sa coffee shop ay naging regular na. At isang hapon, habang pabalik si Dalisay sa kanyang cubicle, nakita niya ang isang eksenang kumumpirma sa lahat ng hinala niya. Si Liwayway, ang asawa ni Bughaw na madalas din sa opisina, ay hinabol ito sa hallway. Kitang-kita ni Dalisay ang pamumugto ng mga mata ni Liwayway, ang desperasyon sa mukha nito habang sinusubukang hawakan ang braso ni Bughaw. "Bughaw, mag-usap tayo, parang awa mo na," rinig niyang sabi ni Liwayway. Ngunit umiling lang si Bughaw, isang malamig at matigas na pag-iling. Hindi niya ito tinapunan ng tingin. Nilagpasan niya ito na para bang isa lamang itong anino. Habang naglalakad si Bughaw palayo, ang mga mata nito ay naghahanap sa malawak na opisina hanggang sa mahuli nito ang tingin ni Dalisay. At doon, sa gitna ng lahat, binigyan siya ni Bughaw ng isang maliit, malungkot, ngunit puno ng kahulugang ngiti. Pangiti. Isang ngangiting nagsasabing, "Nakita mo? Ito ang sinasabi ko sa'yo. Ikaw ang kanlungan ko." Nang gabing iyon, habang nakahiga si Dalisay sa kanyang kama, hindi maalis sa isip niya ang nangiting iyon. Ang kanyang simpleng paghanga ay unti-unting namumulolaklak at nagiging isang mapanganib na pag-asa. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe. Mula kay Bughaw. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ito. "Sana makilala kita ng mas malalim. Ikaw yata ang liwanag na kailangan ko ngayon." Binasa niya ito ng paulit-ulit. Ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso, nagbibigay ng init sa kanyang kaluluwang matagal nang nanlalamig sa pag-iisa. Hindi niya alam na ang liwanag na inaakala niya ay simula lamang ng isang napakadilim na bitag. Sa mga sandaling iyon, para kay Dalisay, ang pain ay hindi mukhang pain. Ito ay mukhang pag-asa. Pamambong, ang plano ay parang isang estruktura. Kailangan ng matibay na pundasyon, mga haliging tumpak ang sukat, at isang disenyo na hindi lamang maganda sa paningin, kundi epektibo rin. Para kay Bughaw, ang pundasyon ay ang sakit na idinulot ni Liwayway. Ang mga haligi ay ang kahinaan at kalungkutan ni Dalisay. At ang disenyo ay nagkakaroon na ng anyo. Bawat galaw niya ay isang linyang maingat na iginuguhit. Pinabilis niya ang lahat. Ang mga simpleng pag-uusap ay naging mas malalim. Ang mga pagkakape ay naging mga pananghalian. At kalaunan, mga hapunan. Bawat pagkikita nila, binibitawan niya ang mga salitang alam niyang gustong marinig ni Dalisay. Mga salita tungkol sa pag-unawa, sa paghahanap ng isang taong makakaintindi sa kanyang kaluluwa, mga salitang hinugot niya mula sa baul ng mga pangakong binitiwan niya noon kay Liwayway. Isang gabi, dinala niya si Dalisay sa isang promenade sa tabi ng ilog. Ang mga ilaw mula sa kabilang pampang ay kumikinang na parang mga bituin sa madilim na tubig. "Alam mo, Dalisay," simula niya, ang boses ay sadyang ginawang malumanay. "Matagal na akong may pangarap." Nakita niya ang pananabik sa mga mata nito. "Ano po yon, Bughaw?" Isang bahay. Isang bahay na nakaharap sa dagat. Simple lang, gawa sa kahoy at salamin. Tuwing umaga, ang sikat ng araw ang gigising sa atin, hindi ang tunog ng alarm clock. At sa gabi, ang tunog ng mga alon ang magpapatulog sa atin. Huminto siya at tumingin dito. Isang lugar na payapa, isang lugar kung saan totoo ang lahat. Nakinig si Dalisay. Ang buong atensyon ay nasa kanya. Hindi nito alam na ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Bughaw ay mga linyang minimorya mula sa isang lumang script. Isang script na isinulat nilang dalawa ni Liwayway noong mga panahong naniniwala pa sila sa habang buhay. Ang sakit na dulot ng alaala ay ginawa niyang gasolina para mas maging kapani-paniwala ang kanyang pag-arte.
Ang ganda! Bulong ni Dalisay. Sana matupad yan. Matutupad, sabi ni Bughaw. At sa pagkakataong yun, hinawakan niya ang kamay nito. Malamig ang kamay ni Dalisay o marahil ay mainit lang talaga ang dugo ni Bughaw dahil sa nag-aalab na galit sa kanyang puso. Kailangan ko lang ng tamang inspirasyon, ang tamang kasama. Ang bahay ay naging isang malaking kahon ng katahimikan. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng pangalan ni Bughaw, ngunit ang tanging sumasagot ay ang alingaw-ngaw ng kanyang sariling pag-iisa. Ang Bughaw na umuuwi gabi-gabi ay hindi na ang asawa niya. Isa na lamang itong estranghero na natutulog sa kabilang dulo ng kama, nag-iiwan ng isang malawak at nagyayelong espasyo sa pagitan nila. Sinubukan niya ang lahat. Sinubukan niyang magluto ng mga paborito nito, ayusin ang mga damit nito, hintayin ito, ng gising. Ngunit lahat ng kilos niya ay tumatama lamang sa isang pader ng yelo. Isang gabi, nagluto siya ng paborito nitong kare-kare. Pinaghandaan niya ito ng buong hapon. Inayos niya ang mesa na para bang may espesyal na okasyon. Naglagay pa siya ng isang kandila sa gitna. Isang desperadong tangka na ibalik ang kahit katiting na init sa kanilang pagsasama. 7:00, 8:00, 9:00. Lumamig na ang pagkain. Ang ningas ng kandila ay unti-unting naupos. Nag-text siya. Walang sagot. Tumawag siya. Hindi sinasagot. 11:00 ng gabi nang marinig niya ang tunog ng sasakyan nito. Sinalubong niya ito sa pinto na may isang pilit na ngiti. Bughaw, kumain ka na ba? Ipinagluto kita. Diretso lang ang tingin ni Bughaw. Nilagpasan siya na parang hangin. Kumain na ako sa labas. Ang simpleng pangungusap na yon ay mas masakit pa sa isang sampal. Sinundan niya ito ng tingin habang umaakyat ito sa hagdan patungo sa kanilang silid. Napatingin siya sa mesa, sa malamig na kare-kare, sa natunaw na kandila. Doon, sa gitna ng katahimikan ng kanilang tahanan, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Bumagsak sa ibabaw ng platong hindi na kailanman gagalawin. Hahatid na kita, sabi ni Bughaw kay Dalisay. Naglalakad sila palayo sa promenade nang biglang pumatak ang isang butil ng ulan. Sinundan pa ito ng isa at isa pa hanggang sa maging isang mahinang ambon. Nako, ang malas naman, sabi ni Dalisay. Itinatabing ang kanyang bag sa ulo. Hinila siya ni Bughaw sa ilalim ng isang waiting shed. Biglang sumikip ang kanilang espasyo, amoy ng basa at lupa, at ang banayad na pabango ni Dalisay ang pumuno sa hangin. Ito na ang tamang sandali. Ang entablado ay nakahanda na. Salamat, sabi ni Dalisay. Nakatingala sa kanya. Ang mga ilaw mula sa poste ay lumilikha ng ningning sa kanyang mga mata. Wala yon, sagot ni Bughaw. Dahan-dahan niyang inalis ang isang hibla ng basang buhok na dumikit sa pisngi nito. Ayokong mabasa ka. Ang simpleng haplos na yon ay nagpatigil sa paghinga ni Dalisay. Nakita ni Bughaw ang pag-asa, ang pagsuko, ang pagtitiwala sa mga mata nito. Isang malinis na canvas na handa ng dungisan. Habang nakatingin siya sa mga matang yon, hindi si Dalisay ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang mukha ni Liwayway. Ang mukha nito sa litrato, nakangiti, masaya sa piling ng ibang lalaki. Ang galit ay muling umakyat sa kanyang lalamunan. Ito ang parusa. Ito ang simula. Tingnan mo, Liwayway. Tingnan mo ang ginawa mo. Ito ang sinimulan mo. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Dalisay. Naramdaman niya ang pagbilis ng paghinga nito. At pagkatapos, idinampi niya ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Walang kuryente, walang init, walang naramdaman si Bughaw, kundi ang malamig na pakiramdam ng tagumpay. Isang piyesa sa kanyang plano, ang matagumpay na naigalaw. Naramdaman niya ang pagtugon ni Dalisay.
Isang tugon na puno ng pananabik at damdamin. Para dito, isa itong sandali ng mahika. Para sa kanya, isa itong deklarasyon ng digmaan. Huminto ang halik. Pareho silang humihingal. Ngumiti si Bughaw. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Pasensya na, hindi ko napigilan. Isang kasinungalingan. Lahat ay kontrolado. Lahat ay nakaplano. Kinabukasan sa opisina, sinubukan ni Liwayway na maging normal. Ngumiti siya sa mga kasamahan niya. Nagtimpla siya ng kape. Ngunit ang bawat kilos niya ay mabigat. Ang bawat paghinga ay may kasamang kirot. Mula sa salaming pader ng kanyang opisina, kitang-kita niya ang parking lot sa ibaba. Tanghali na. Natanaw niya ang sasakyan ni Bughaw na paparating. Isang maliit na bahagi ng kanyang puso. Ang umasa. Sana kausapin na niya ako ng maayos. Huminto ang sasakyan. Naghintay siya. Ngunit hindi bumaba si Bughaw. Sa halip, lumabas ito, umikot sa kabilang panig ng sasakyan at binuksan ang pinto ng pasahero. Isang babae ang bumaba. Si Dalisay Mendoza. Nakita ni Liwayway ang nangngiti sa mga labi ni Dalisay habang nagpapasalamat ito kay Bughaw. Nakita niya ang paraan ng pagtango ni Bughaw. Isang kilos na pamilyar, isang kilos na dati ay para lamang sa kanya. Sa sandaling iyon, ang sahig na kinatatayuan ni Liwayway ay tila gumuho. Ang hangin ay naubos sa kanyang baga. Hindi na ito hinala, hindi na ito takot. Ito na ang katotohanan. At ang katotohanan ay isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa kanyang puso. Ang imahe ay nakatatak sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. Si Bughaw, bumababa ng sasakyan para pagbuksan ng pinto si Dalisay. Isang simpleng kilos, isang simpleng galaw. Ngunit para kay Liwayway, iyon ay isang seremonya, ang paglilipat ng pagtingin, ng pag-aalaga, mula sa kanya patungo sa iba. Hindi na siya umiyak. Ang mga luha ay tila naubos na, napalitan ng isang mapurol at kumikirot na pakiramdam sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng opisina, pabalik sa kanyang silid, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat pagngiti at pagbati mula sa mga kasamahan ay isang ingay na hindi niya maintindihan. Paano sila nakakatawa? Paano nagpapatuloy ang mundo? Gayong ang sa kanya ay huminto na sa pag-ikot. Pag-uwi niya ng gabing iyon, sinalubong siya ng isang bahay na malamig at tahimik. Wala nang Bughaw na naghihintay. Wala nang bakas ng buhay. Ang katahimikan ay hindi na kapayapaan. Ito ay isang parusa. Ang bawat sulok ay isang paalala ng kanilang mga nabigong pangarap, ng mga pangakong ngayon ay abo na lamang. Sinimulan niyang magligpit. Isang paraan upang abalahin ang sarili. Isang paraan upang labanan ang mga anino sa kanyang isipan. Pinunasan niya ang mga muebles, inayos ang mga libro, hanggang sa marating niya ang isang silid na matagal na nilang isinara. Ang silid na dapat sana ay magiging para sa kanilang panganay. Pumasok siya. Ang amoy ng alikabok at mga lumang bagay ang sumalubong sa kanya. Sa isang sulok, may isang kahon na natatakpan ng puting kumot. Alam niya kung ano ang laman yon, ngunit isang puwersa ang nagtulak sa kanya na buksan ito. Sa loob ng kahon, naroon ang mga alaala ng isang pangarap na namatay bago pa man isilang. Isang pares ng maliliit na medyas na gansilyo, isang maliit na kumot na may burda ng araw at mga bituin, isang maliit na damit na hindi na kailanman maisusuot. At doon, sa ilalim ng lahat, ang isang sonogram. Isang maliit na itim at puting larawan ng isang buhay na hindi na silayan ang mundo. Biglang bumalik ang lahat. Ang puting pader ng ospital. Ang amoy ng antiseptic. Ang malamig na kamay ng doktor sa kanyang balikat. "I'm sorry, Mrs. Cruz. Ginawa na po namin ang lahat." Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na dagundong na sumira sa kanyang pandinig. Tumingin siya kay Bughaw
na nakatayo sa tabi ng kama. Umiiyak siya, humahagulgol, naghahanap ng kanlungan sa mga bisig nito. Niyakap naman siya ni Bughaw, ngunit ang yakap nito ay malamig, malayo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Bughaw, tawag niya sa gitna ng kanyang paghikbi. Ang anak natin. Wala na. Tumango lang ito. Magpahinga ka na, Liway. Kailangan mong magpalakas. Iyon lang. Walang emosyon, walang luha. Sa mga sumunod na araw, si Bughaw ay naging isang anino sa kanilang sariling bahay. Pumasok ito sa trabaho, umuwi, kumain, natulog. Ginalaw niya ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay wala roon. Iniwan siya ni Bughaw na mag-isang magluksa. Ang pader na itinayo nito sa pagitan nilang dalawa noong mga panahong iyon, ang siyang unang bitak sa kanilang pundasyon. Isang bitak na hindi na kailanman bumalik sa dati. Hawak ang sonogram, napaluhod si Liwayway sa sahig. Ngayon niya naiintindihan. Ang panlalamig ni Bughaw ngayon ay hindi na bago. Ito ay isang multo mula sa nakaraan. Isang demonyong nagbalik na may mas matalim na pangil. Ang kanyang pagkakasala ay nagbigay lamang ng dahilan para muling itayo ni Bughaw ang pader na yon. Mas mataas, mas matibay, at ngayon may mga bubog na sa ibabaw. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na pinatigas ng sakit. Hindi na siya maaaring manatili sa dilim. Kailangan niyang malaman, kailangan niyang makita. Kinabukasan, sa oras ng tanghalian, hindi siya kumain. Sa halip, nagtungo siya sa kapihan ng pangarap. Nagtago siya sa likod ng isang malaking halaman sa labas. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol at hindi nga siya nabigo. Ilang sandali pa, nakita niya silang dumating. Si Bughaw at si Dalisay, nakita niya kung paano sila umupo sa isang mesa sa tabi ng bintana. Nakita niya ang paraan ng pagngiti ni Dalisay, isang ngiting puno ng pagsamba. Nakita niya ang paraan ng pakikinig ni Bughaw, nakatutok, interesado, isang atensyong matagal nang ipinagkait sa kanya. Nakita niya nang abutin ni Bughaw ang panyo para punasan ng isang maliit na mantsa ng kape sa gilid ng labi ni Dalisay. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Liwayway, iyon ay isang saksak. Bawat tawa nila ay isang sampal. Bawat pagtitig nila sa isa't isa ay isang pagpulupot ng alambre sa kanyang leeg. Hindi na niya kinaya. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang pananahimik ni Bughaw ay hindi pala simpleng galit. Ito ay isang laro. Isang masalimuot at malupit na laro. At ngayon, alam na niya kung sino ang mga manlalaro. Hiningi niya ang gabing iyon. Hindi siya natulog. Bawat tunog ng pagpihit ng susi sa pinto ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Nang pumasok si Bughaw, sinalubong niya ito sa sala. Ang ilaw lamang mula sa isang table lamp ang nagbibigay liwanag sa kanilang dalawa. Tumingin ito sa kanya. Ang mukha ay gaya ng dati, blanco. Bakit gising ka pa? Huminga ng malalim si Liwayway. Hindi ito ang oras para sa panunumbat. Hindi ito ang oras para sa galit. Ang nakikita niya sa kanyang harapan ay hindi lang ang asawang nagtataksil, kundi isang lalaking nalulunod sa sarili nitong dilim. Bughaw, simula niya. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Alam kong nagkamali ako. Isang pagkakamaling habang buhay kong pagsisisihan. Walang araw na hindi ko hinihiling na sana maibalik ko ang lahat. Naghihintay siya ng reaksyon, ngunit wala. Nakatitig lang ito sa kanya. Pero ano man ang ginagawa mo, nagpatuloy siya. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ano man ang plano mo, parang awa mo na. Itigil mo na. Hindi ito isang akusasyon. Ito ay isang pagsusumamo.
Isang pakiusap mula sa isang pusong nakikita, hindi lang ang sarili nitong pagkawasak, kundi pati na rin ang pagkawasak ng lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang pagsusumamo ni Liwayway ay tumama sa isang pader na mas matigas pa sa semento. Hindi umimik si Bughaw. Ang katahimikan nito ay isang malinaw na sagot. Isang sagot na bumalot sa puso ni Liwayway ng yelo. Para kay Dalisay, ang katahimikang iyon ay isang espasyong unti-unti niyang pinupuno ng pag-asa at pangarap. Hindi na lamang sila nagkikita sa labas. May mga gabing dinadala siya ni Bughaw sa isang condominium unit na pag-aari nito. Isang lugar na anya ay kanyang studio, kanyang taguan mula sa magulong mundo. Ang unit ay moderno at minimalist, puno ng mga libro ng sining at arkitektura. Amoy kape at bagong papel. Para kay Dalisay, ang lugar na yon ay sagrado. Iyon ang mundo ni Bughaw, isang mundong siya lang ang pinapapasok. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang linggo sa trabaho, dinala siya ni Bughaw doon. May nakahandang hapunan, may alak, at may malumanay na musika. Para saan to? Tanong ni Dalisay. Ang puso ay puno ng pagtataka at kilig. Para sa'yo, sagot ni Bughaw. Hinawakan ang kanyang kamay at dinala sa gitna ng sala. Para sa liwanag na ibinibigay mo sa madilim kong mundo, isinayaw siya nito ng dahan-dahan. Ang mga ilaw ng lungsod ng silangan ay parang isang kumot ng mga bituin sa labas ng malaking bintana. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. Dinaramdam ang bawat tibok ng puso nito. Bughaw, bulong niya. Paano na tayo? Huminto ito sa pagsayaw at hinawakan ang kanyang mukha. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata, isang titig na parabang binabasa ang kanyang kaluluwa. Malapit nang matapos ang lahat, Dalisay, konting tiis na lang. Pagkatapos nito, magsisimula tayo ulit. Sa isang lugar na payapa, yung bahay sa tabi ng dagat, itatayo natin yun. Ang mga salitang yon ay musika sa kanyang pandinig. Ang mga pagdududa, ang takot, ang hiya, lahat ay naglaho. Sa mga bisig ni Bughaw, sa loob ng sagradong lugar na yon, naramdaman niyang ligtas siya. Naramdaman niyang tama ang lahat. At ng gabing iyon, sa ilalim ng mga matang nagbabantay ng syudad, ipinagkaloob ni Dalisay ang lahat. Ang kanyang tiwala, ang kanyang puso, ang kanyang sarili. Para sa kanya, iyon ang pinakatotoong sandali ng kanyang buhay. Hindi niya alam na para sa lalaking kayakap niya, iyon lamang ay isang kinakalkulang hakbang, ang pagtatanim ng isang binhi na aanihin sa takdang panahon ng paghihiganti. Lumipas ang ilang linggo. Ang panaginip ay nagpatuloy. Ngunit isang umaga, nagbago ang lahat. Habang nagtitimpla ng kape sa pantry ng opisina, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Isang alon ng pagduduwal ang umakyat sa kanyang lalamunan. Muntik na niyang mabitawan ang kanyang tasa. Napakapit siya sa pader, humihinga ng malalim. Hinihintay na lumipas ang kakaibang pakiramdam. Okay ka lang, Say? Tanong ng isang katrabaho. Oo, okay lang. Kulang lang siguro sa tulog. Pilit niyang nangiti. Ngunit naulit ito kinabukasan. At sa susunod na araw, ang dating paborito niyang amoy ng kape ay nagiging dahilan na ngayon ng kanyang pagkasuka. Naging mas madali siyang mapagod. Ang kanyang katawan ay tila nagpapadala ng isang mensaheng pilit na iwinawaksi ng kanyang isipan. Hindi imposible. Ngunit isang gabi, habang tinitingnan ang kanyang kalendaryo, nanlamig ang buo niyang katawan. Huli na. 2 linggo ng huli. Ang pag-asa at kilig ay biglang napalitan ng isang nakabibinging kaba. Paano kung hindi na siya nakatulog? Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, dumaan siya sa isang botika. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot sa kahera ang isang maliit na kahon. Itinago niya ito sa pinakailalim ng kanyang bag na para bang isa itong kontrabando. Maghapon siyang hindi mapakali
sa opisina. Hindi siya makapag-concentrate sa kanyang trabaho. Ang bawat pag-vibrate ng kanyang telepono ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Pag-uwi sa kanyang maliit na apartment, hindi na niya pinatagal pa. Nanginginig siyang pumasok sa banyo. Ang maliit na kahon ay hawak-hawak na parang isang bomba. Binasa niya ang instruksyon ng 3 beses, sinisigurong tama ang bawat hakbang. Pagkatapos, ang pinakamahabang 3 minuto ng kanyang buhay, nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, nakatitig sa puting stick na nakapatong sa lababo. Hindi niya magawang tingnan. Paano kung positibo? Anong gagawin niya? Anong sasabihin ni Bughaw? Paano kung magbago ang isip nito? Paano kung iwan siya? Ngunit paano kung negatibo? Isang bahagi niya ang umasa na sana totoo. Sana may isang bunga ang kanilang pagmamahalan, isang permanenteng ugnayan na magtatali sa kanila magpakailanman. Huminga siya ng malalim, tumayo, at lumapit sa lababo. Dahan-dahan niyang dinampot ang pregnancy test at naroon na nga, hindi isa, kundi 2. 2 malinaw na pulang linya. Isang malakas na kabog ang dumagundong sa kanyang dibdib. Napaupo siya sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pader ng banyo. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung luha ba yon ng takot o ng ligaya. Siguro, pareho. Takot siya. Natatakot siya sa hinaharap. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, may isang damdaming mas malakas, isang nag-uumapaw na kaligayahan, isang buhay. May isang buhay sa loob niya. Bunga ng pagmamahalan nila ni Bughaw. Ito na yon. Ito na ang sagot sa lahat. Hindi na siya kailanman mag-iisa. At si Bughaw, siguradong matutuwa ito. Ito na ang magiging dahilan para iwan nito ang lahat at piliin siya. Sila na ang magiging isang tunay na pamilya. Dinampot niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin. Ngunit ang kanyang puso ay puno na ng determinasyon. Nag-text siya kay Bughaw. Pwede ba tayong magkita sa kapihan ng pangarap mamaya? May sasabihin lang akong importante. Mabilis itong nag-reply. Sige, mga 7 p.m. Niyakap ni Dalisay ang kanyang sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinaplos ang kanyang tiyan. Inilagay niya ang pregnancy test sa orihinal nitong kahon, handa na para sa kanilang pagkikita. Ngumiti siya. Isang nangiting puno ng lahat ng kanyang pangarap. Bughaw, bulong niya sa hangin. May sorpresa ako sa'yo. Nakaharap si Bughaw sa bintana ng kapihan ng pangarap. Ngunit hindi ang mga nagdaraang tao sa labas ang kanyang tinitingnan. Sa salamin, ang nakikita niya ay ang refleksyon ng sarili niyang mundo. Isang perpektong pagkakaayos ng mga mesa at upuan. Bawat isa ay nasa tamang lugar. Naghihintay sa pagdating ng mga tauhan sa kanyang dula. Kanina pa siya roon, 10 minuto bago ang kanilang usapan. Ang isang arkitekto ay hindi nahuhuli. Ang isang arkitekto ay laging handa. Nang pumasok si Dalisay sa pinto, agad niyang napansin ang halo-halong emosyon sa mukha nito. May kaba, may takot, ngunit sa ilalim ng lahat, may isang nagniningning na pag-asa. Dala-dala nito ang isang balitang inaasahan na niya. Isang balitang pinaghandaan na niya. Bughaw! Bati nito, naupo sa silyang nasa kanyang harapan. Ang mga kamay nito ay nanginginig ng bahagya habang inilalapag ang kanyang bag. Dalisay, sagot niya. Ang boses ay kalmado. Mukhang importante yang sasabihin mo. Tumango ito, hindi makapagsalita sa una. Huminga ito ng malalim. At pagkatapos ay may inilabas mula sa kanyang bag, isang maliit, puting kahon. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng mesa, patungo sa kanya. Bughaw, ulit nito, ang boses ay halos pabulong. May sorpresa ako sa'yo. Hindi niya ito ginalaw agad.
Tinitigan niya muna ang kahon. Pagkatapos ay ang mukha ni Dalisay, pinakiramdaman niya ang sandali. Ang pundasyon ay nailatag na. Ang mga haligi ay nakatayo na. Ito na. Ito na ang susi sa arko ng kanyang obra maestra. Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon at binuksan. Sa loob, nakahimlay ang isang puting plastic stick. At naroon na nga. 2 pulang linya, malinaw. Hindi mapagkakaila, tagumpay. Isang malamig na agos ng kasiyahan ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito ligaya, hindi ito galak. Ito ay ang pakiramdam ng isang arkitektong nakita ang kanyang blueprint na nagkaroon ng perpektong anyo. Bawat anggulo, bawat sukat, bawat materyales, lahat ay nasa tamang lugar. Ang plano ay gumagana. Ang sakit na idudulot nito kay Liwayway ay magiging isang gusaling nakatayo habang buhay. Ngayon, kailangan na niyang umarte. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin mula sa pregnancy test. Ipinakita niya ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Pagkatapos, hinayaan niyang gumuhit ang isang mabagal na ngiti sa kanyang mga labi. Tumayo siya, umikot sa mesa, at hinila si Dalisay para sa isang mahigpit na yakap. Naramdaman niya ang pagluwag ng tensyon sa katawan nito, ang pagsuko sa kanyang mga bisig. Totoo ba to? Bulong niya sa tainga nito. Sapat na para marinig nito ang panginginig sa kanyang boses. Oo, bughaw. Sagot ni Dalisay. Ang boses ay basag dahil sa namumuong luha ng kaligayahan. Magkaka-baby na tayo. Magkaka-baby na tayo. Ulit niya. Inilayo niya ito ng bahagya para tingnan ang mukha nito. Pamilya na tayo, Dalisay. Isang pamilya. Pinunasan niya ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Aayusin ko ang lahat. Ang mga salitang iyon ang nagpakawala sa lahat ng natitirang takot ni Dalisay. Niyakap siya nito ng mas mahigpit. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Habang yakap-yakap niya ito, ang mga mata ni Bughaw ay nakatingin sa labas ng bintana sa malamig at abalang syudad. Ang kanyang ekspresyon ay blangko. Ang simula ng wakas ay nagsimula na. Sa mga sumunod na araw, sinadya ni Bughaw na maging mas hayag. Hindi na sila nagtatago sa mga sulok. Hahawakan niya ang kamay ni Dalisay habang naglalakad sila sa pantry. Mag-iiwan siya ng isang tasa ng kape sa mesa nito tuwing umaga. Ilalagay niya ang kanyang kamay sa likod nito kapag sabay silang pumipila sa elevator. Mga maliliit na bagay, ngunit sa isang lugar na puno ng mga mapanuring mata, ang maliliit na bagay ay nagiging malalaking balita. At palagi, sa gilid ng kanyang paningin, nakikita niya si Liwayway. Nakikita niya ang bawat pagtiim ng bagang nito, ang bawat pag-iwas ng tingin, ang bawat pagdaan nito na may pabilis na hakbang. Ang sakit nito ay halos nahahawakan na niya sa hangin at iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Iyon ang patunay na ang kanyang disenyo ay epektibo. Isang gabi, pag-uwi niya, dumaan siya sa malaking salamin sa kanilang pasilyo. Huminto siya. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang lalaki sa salamin ay mukhang pagod, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata. Isang kislap na hindi niya kilala. Sino ang taong ito? Isang saglit, isang napakaikling saglit, isang anino ng pagdududa ang dumaan sa kanyang isipan. Ang lalaki sa salamin ay hindi na ang Bughaw na nangangarap magtayo ng isang simpleng pamilya. Ito ay isang taong nagtatayo ng isang monumento ng paghihiganti. Worth it ba ang lahat ng ito? Ang pagsira sa isang babaeng inosente para lang sakta ng isang babaeng nagkasala? Ngunit kasabay ng pagdududa ay ang paglitaw ng isang imahe sa kanyang isipan. Ang imahe mula sa litrato. Ang halik ni Liwayway sa ibang lalaki. Ang nangiti nito na hindi na para sa kanya. Ang pagdududa ay biglang naglaho
napalitan ng isang panibagong bugso ng galit. Oo, worth it ito. Bawat sakit na nararamdaman ni Liwayway ay kabayaran. Bawat luhang papatak mula sa mga mata nito ay hustisya. Nagpatuloy siya sa paglakad patungo sa kanyang study. May kinuha siya sa loob ng kanyang briefcase, isang folder. Sa loob nito ay mga papeles, divorce papers. Pumirma siya sa bawat pahina. Ang kanyang kamay ay matatag. Ang kanyang pulso ay hindi nanginginig. Pagkatapos, lumabas siya. Naabutan niya si Liwayway sa sala, nakaupo sa dilim, naghihintay. Isang estatwa ng kalungkutan. Hindi siya nagsalita. Lumapit siya sa center table sa pagitan nilang dalawa. Ang tunog ng paglapag ng folder sa ibabaw ng salamin ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Napaangat ang tingin ni Liwayway mula sa folder patungo sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Bughaw. Ang oras ng pag-arte ay tapos na. Ito na ang proklamasyon. May sasabihin ako sa'yo, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Isang bagay na babago sa buhay nating lahat. Ang mga sumunod na linggo ay ang pinakamasaya sa buhay ni Dalisay. Ang bawat umaga ay may bagong kahulugan. Ang kanyang paggising ay hindi na lamang para sa trabaho, kundi para sa isang maliit na buhay na unti-unting nabubuo sa loob niya. Ang dating kaba ay napalitan ng isang payapang pananabik. Si Bughaw ay naging mas maalaga, mas malambing. Lagi itong may dalang prutas para sa kanya. Lagi siyang tinatawagan para kumustahin. Lagi nitong ipinapaalala na aayusin nito ang lahat para sa kanilang pamilya. Isang hapon, habang nakaupo siya sa kanyang cubicle, naramdaman niya ito sa unang pagkakataon. Isang mahinang-mahinang paggalaw sa loob ng kanyang tiyan, parang isang daplis ng pakpak ng paru-paro. Napahinto siya sa kanyang ginagawa. Ang mga kamay ay agad na napahawak sa kanyang sinapupunan. Hinintay niya at naramdaman niya ulit. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga luha ay namuo sa kanyang mga mata. Mga luha ng purong kaligayahan. Totoo na talaga. May isang maliit na nilalang sa loob niya, nagpaparamdam ng kanyang presensya. Sa sobrang tuwa, isa lang ang gusto niyang gawin. Ang ibalita ito kay Bughaw. Ang ibahagi ang milagrong ito sa ama ng kanyang anak. Tumayo siya, puno ng excitement. Alam niyang nasa opisina pa ito, nasa isang meeting. Susurpresahin ko siya. Naisip niya. Pupuntahan niya ito para sabay silang magkape at doon niya ibabalita. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa opisina ni Bughaw, pakiramdam niya ay lumulutang siya. Ang bawat pagbati ng mga kasamahan ay sinasagot niya ng isang matamis na ngiti. Ang mundo ay isang magandang lugar. Ang buhay ay perpekto. Nang marating niya ang opisina ni Bughaw, nakita niyang bukas ang pinto, ngunit wala ito sa loob. Narinig niya ang boses nito mula sa katabing conference room na may mga salaming pader. Nakatalikod ito. May kausap sa telepono. Ngumiti si Dalisay. Hihintayin ko na lang siya. Naisip niya. Sumandal siya sa pader sa labas, sapat na malapit para marinig ang usapan, ngunit hindi sapat para makita siya. Tapos na ba? Boses ni Bughaw ang narinig niya. Tila may pagkainip. Ano pang kulang? May sinabi ang tao sa kabilang linya. Hindi. Mariing sagot ni Bughaw. Kailangang maging perpekto. Walang pwedeng maging sablay sa plano. Plano? Napakunot ang noo ni Dalisay. Anong plano? Malapit na, Marco. Pagpapatuloy ni Bughaw. Konting panahon na lang. Makikita ni Liwayway ang bunga ng ginawa niya, araw-araw. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa puso ni Dalisay. Bakit kasama sa usapan si Liwayway? Hindi ito tungkol sa bata. Narinig niyang sabi ni Bughaw. At ang bawat salita ay parang isang suntok na tumama sa sikmura niya. Hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Siya lang ang instrumento.
Siya at ang bata ang magiging buhay na paalala ng kasalanan ni Liwayway. Ang mundo ni Dalisay ay biglang gumuho. Ang tunog sa kanyang paligid ay naging isang ugong. Ang sahig na kanyang kinatatayuan ay tila lumambot. Napakapit siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. Hindi ito tungkol sa kanya. Siya lang ang instrumento. Paghihiganti. Ang lahat. Ang mga matatamis na salita. Ang mga yakap. Ang mga pangako. Ang bahay sa tabi ng dagat. Ang pagsasabing aayusin niya ang lahat. Lahat ng yun ay isang kasinungalingan. Isang malaking, nakamamatay na kasinungalingan. Hindi niya namalayang tumatakbo na pala siya. Palayo. Palayo sa boses na yon. Palayo sa katotohanang sumasaksak sa kanyang puso. Dumiretso siya sa banyo, isinara ang pinto ng isang cubicle, at doon, ibinuhos niya ang lahat. Hindi isang malakas na hagulgol, kundi isang tahimik at masakit na pag-iyak na yumayanig sa buo niyang katawan. Instrumento. Isa lamang siyang instrumento. Isang piyesa sa isang malupit na laro. Ang anak niya ay isa lamang sandata. Nang mahimasmasan siya, umuwi siya na parang isang kaluluwang walang buhay. Pagpasok niya sa kanyang apartment, ang lugar na dati ay puno ng mga pangarap, ay naging isang malamig na kulungan. Umupo siya sa dilim. Ang utak niya ay tumatakbo. Pinagdudugtong-dugtong ang lahat ng nangyari. At sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang alaala ang biglang lumitaw mula sa kailaliman ng kanyang isipan. Isang alaalang matagal na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Flashback. Ilang buwan na ang nakalipas. Bago pa man maging malapit sila ni Bughaw, isang gabi ng Biyernes, sumama siya sa mga katrabaho para mag-inuman. Nalulungkot siya. Pagod sa trabaho, pagod sa pag-iisa. Uminom siya ng higit sa kanyang kaya. May isang lalaki mula sa ibang departamento na umalalay sa kanya. Mabait ito. Nakinig sa kanyang mga problema. At sa gabing iyon, sa isang pagkakamaling dulot ng alak at kalungkutan, may nangyari sa kanila. Isang gabing wala siyang maalala ng malinaw. Isang gabing puno ng pagsisisi, kinaumagahan. Hindi na sila nag-usap muli pagkatapos noon. Nanlamig ang buong katawan ni Dalisay. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang kalendaryo. Tiningnan niya ang mga petsa. Ang gabi ng pagkakamaling iyon. At ang mga gabi kung kailan nagsimula ang relasyon nila ni Bughaw. Magkalapit. Napakakalapit. Isang bagong uri ng takot ang pumalit sa sakit. Isang takot na mas malala, mas nakapangingilabot. Ang batang dinadala niya, ang sandatang gagamitin ni Bughaw laban kay Liwayway. Kaninong anak to? Ang tanong ay parang bombang sumabog sa kanyang isipan. Ang kasinungalingan ni Bughaw ay binalot siya. Ngayon, ang sarili niyang lihim ay sasakal sa kanya. Kinabukasan, hindi siya pumasok. Gumawa siya ng isang desisyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. Nagpunta siya sa isang laboratorio na nagsasagawa ng non-invasive prenatal paternity test. Nanginginig ang buong katawan niya habang kinukuhanan siya ng dugo. Isang linggo ng paghihintay na parang isang taon sa impyerno. At dumating na nga ang araw. Kinuha niya ang resulta sa isang selyadong brown envelope. Umuwi siya at umupo sa sahig ng kanyang sala. Inilapag niya ang sobre sa kanyang harapan. Ang tibok ng kanyang puso ay napakalakas. Halos masakit na. Nasa loob ng sobreng iyon ang katotohanan. Isang katotohanang magdidikta ng kanyang kinabukasan. Isang katotohanang maaaring maging kaligtasan niya o maaari ring maging dahilan ng kanyang tuluyang pagkawasak. Nasa loob ng sobreng iyon ang kanyang sentensya at natatakot siyang basahin ito.
Ang mga sumunod na araw ay isang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na piraso ng salamin. Bawat hakbang ni Liwayway ay maingat. Bawat paghinga ay kinakalkula. Ang pagsusumamo niya kay Bughaw noong gabing iyon ay sinagot ng isang mas malalim na katahimikan, isang mas malamig na pakikitungo. Alam na niya, wala nang babalikan. Ang tanging magagawa niya ay hintayin ang pagbagsak ng espada sa kanyang leeg. Pinanood niya ang unti-unting paglaki ng tiyan ni Dalisay mula sa malayo. Sa bawat pagdaan nito sa pasilyo, hindi niya maiwasang mapatingin. Hindi ito galit o selos ang nararamdaman niya para sa babae. Ito ay isang kakaibang halo ng awa at pagsisisi. Isang inosenteng buhay ang nadamay dahil sa kanyang pagkakasala. Ang batang iyon ay isang buhay na testamento ng kanyang pagkakamali. Ang gabi ng paghuhukom ay dumating sa anyo ng isang folder na inilapag ni Bughaw sa mesa. Ang tunog niyon ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng kanilang sala. Nakita niya ang mga salitang nakasulat sa labas, Petition for Annulment. May sasabihin ako sa'yo, sabi ni Bughaw. Ang boses ay parang tunog ng yelong nagkikiskisan. Isang bagay na babago sa buhay nating lahat. Tumingin si Liwayway sa mga mata nito. Ang dating pagmamahal at init na nakikita niya roon ay matagal nang naging abo. Ang natitira na lamang ay isang disyerto ng galit, isang malamig at malawak na kawalan. Alam ko na, Bughaw, sagot niya. Ang boses ay pagod. Nakita ko kayo. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bughaw. Ang nakita mo ay simula pa lamang, Liwayway. Lumakad ito palibot sa mesa na parang isang mangangasong papalapit sa kanyang biktima. Bawat salita nito ay mabigat. Bawat salita ay may lason. Akala mo ba simpleng pagtataksil lang ang ginagawa ko? Akala mo ba gumaganti lang ako? Hindi. Masyadong simple yan. Masyadong mababaw. Huminto ito sa kanyang harapan. Ang gusto ko ay isang parusang panghabang buhay. Isang parusang makikita mo araw-araw pagpasok mo sa opisina. Isang parusang maririnig mo ang pag-iyak sa gabi. Isang parusang magpapaalala sa'yo sa bawat paghinga mo ng ginawa mo sa akin. Hindi kumibo si Liwayway. Tinatanggap niya ang bawat salita na parang mga punyal. Karapat dapat siya rito. Ito ang kabayaran. Alam mo na siguro, pagpapatuloy ni Bughaw, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Buntis si Dalisay. Tumango si Liwayway. Alam ko. Hindi. Umiling si Bughaw. Tila natutuwa sa kanyang pag-arte. Hindi mo alam ang buong kwento. Ang hindi mo alam ay anak ko ang dinadala niya. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Liwayway na parang isang malakas na sampal. Ang hangin ay naubos sa kanyang baga. Ang sakit na dulot ng pagkakanulo ay biglang nag-ibang anyo. Naging isang matinding kirot na hindi niya inaasahan. Ang kanilang anak, ang kanilang nawalang anak, at ngayon, magkakaanak si Bughaw sa ibang babae. Ang universo ay may isang malupit na paraan ng pagbibiro. Nakita ni Bughaw ang epekto ng kanyang mga salita. Nakita niya ang pagguho ng huling pader ng depensa ni Liwayway. At hindi pa siya tapos. May kinuha siya sa kanyang bulsa, isang nakatuping papel. Ibinato niya ito sa mesa. Tingnan mo, utos niya. Nanginginig ang kamay ni Liwayway nang abutin niya ito. Isang sonogram, isang maliit na itim at puting larawan ng isang maliit na nilalang na lumalangoy sa kadiliman. Ang larawang minsan na ring nagdulot sa kanya ng ligaya ay ngayon nagdudulot ng isang impyernong sakit. Ito, sabi ni Bughaw, itinuturo ang larawan. Ito ang kabayaran sa ginawa mo. Ang bawat tibok ng puso ng batang yan ay isang paalala ng pagtataksil mo. Bawat paglaki niya, bawat pagngiti,
Bawat pagtawag niya sa akin ng papa. Lahat ng yun ay parusa para sa'yo. Ibinaba ni Liwayway ang sonogram. Ang mga luha na matagal niyang pinigilan ay wala ng lakas para umagos. Ang nararamdaman niya ay hindi na simpleng sakit. Ito ay isang malawak na kawalan, isang malalim na hukay kung saan ang lahat ng emosyon ay namamatay. Tumingala siya, hindi para magmakaawa, kundi para tingnan ang mukha ng halimaw na nilikha niya, ang halimaw na minsan ay ang lalaking kanyang pinakamamahal. Ang nakita niya ay hindi galit. Ito ay kasiyahan, isang malademonyong kasiyahan sa mukha ni Bughaw habang pinapanood siya nitong masira, piraso bawat piraso. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Liwayway ang nagbago. Ang sakit ay nagbigay daan sa isang nakapangingilabot na kalinawan. Ang Bughaw na nasa harapan niya ay hindi na ang asawa niya. Ang lalaking ito ay nasisiyahan sa kanyang pagdurusa. Ang lalaking ito ay handang sirain ang isang inosenteng babae at gamitin ang isang walang muwang na sanggol para lamang makaganti. Ang pag-ibig, kung mayroon man itong natitira, ay tuluyan ng naging lason. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga kilos ay hindi na nagpapakita ng kahinaan. May isang bagong tuklas na lakas sa kanyang mga mata. Isang lakas na isinilang mula sa ganap na pagkawasak. Tapos ka na ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado at walang anumang panginginig. Natigilan si Bughaw. Hindi ito ang reaksyong inaasahan niya. Inaasahan niya ang mga sigaw, mga hagulgol, mga pagmamakaawa. Hindi ang malamig na pagtanggap na ito. Tinitigan siya ni Liwayway ng diretso sa mata. Ang dating pagmamahal at pagsisisi sa kanyang tingin ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Awa. Awa para sa lalaking nasa harapan niya. Isang lalaking nilamon ng sarili nitong kadiliman. Pinatay mo hindi lang ako, Bughaw. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat at katotohanan. Pinatay mo rin ang anumang natitira sa'yo. Pagkasabi noon, tumalikod siya. Hindi na niya tiningnan ang mga papeles ng annulment. Hindi na niya tiningnan ang sonogram. Hindi na niya tiningnan si Bughaw. Naglakad siya patungo sa hagdan. Bawat hakbang ay tiyak. Bawat hakbang ay palayo sa buhay na winasak nilang dalawa. Naiwan si Bughaw na nakatayo sa sala, nag-iisa sa gitna ng mga anino. Hawak ang kanyang tagumpay, na ngayon ay may lasa ng abo. Ang huling salita ni Liwayway ay tumagos sa pader ng kanyang galit. Isang maliit na lamat sa kanyang perpektong plano, isang katotohanang hindi niya gustong harapin. Ang ballroom ng isang mamahaling hotel ay puno ng mga taong nakangiti, nag-uusap at nagtatawanan. Ang tunog ng mga kupitang nag-uumpugan at ang mahina at walang humpay na bulungan ay lumilikha ng isang perpektong symphony ng tagumpay. Ito ang taunang selebrasyon ng Sinagtala Holdings, isang gabi ng pagkilala sa mga natatanging proyekto at empleyado. Ngunit para kay Bughaw Cruz, ang gabing ito ay higit pa roon. Ito ang kanyang entablado. Ito ang gabi ng kanyang premiere. Ito ang pagtatanghal ng kanyang obra maestra. Nakatayo siya sa isang sulok, hawak ang isang kopita ng mamahaling alak. Pinapanood ang lahat na parang isang Diyos na nakatingin mula sa kanyang trono sa Olympus. Ang bawat tao sa silid na iyon, alam man nila o hindi, ay parte ng kanyang dula. Ang mga nakasisilaw na ilaw ng mga chandelier, ang malambot na tugtugin mula sa string quartet, lahat ay props sa kanyang perpektong produksyon. Naramdaman niya ang isang malamig na kasiyahan habang iniikot ang alak sa kanyang kopita. Matagumpay niyang nawasak si Liwayway. Ang mga salitang binitawan nito noong isang gabi, pinatay mo rin ang anumang natitira sa'yo, ay pilit niyang iwinawaksi. Ingay lang yon. Ang huling paghinga ng isang talunan. Inilibot niya ang kanyang paningin. Hinahanap ang kanyang mga biktima. Una niyang nakita si Liwayway.
Nakaupo ito sa isang mesa sa pinakamadilim na sulok ng ballroom, mag-isa. Nakatingin ito sa kawalan. Ang muka ay isang blangkong papel na nilukot at itinapon. Hindi na ito ang liwayway na makulay at puno ng buhay. Isa na lamang itong anino, isang perpektong representasyon ng kanyang tagumpay. Isang nangisi ang sumilay sa labi ni Bughaw. Tama lang yan sa'yo. Pagkatapos, hinanap niya si Dalisay. Ang kanyang pinakamahalagang pyesa, ang kanyang sandata. Wala ito sa paligid. Napakunot ang kanyang noo. Hindi ito maaaring mawala. Kailangan nitong gampanan ang kanyang papel. Ilang sandali pa, iaanunsyo na ang parangal para sa pinakamagandang disenyo ng taon, isang parangal na sigurado na siyang mananalo. Pagkatapos niyang tanggapin ang tropeyo, bibigyan niya ng isang maikling talumpati. Isang talumpati na puno ng mga dobleng kahulugan, mga salitang tila para sa proyekto, ngunit sa katotohanan ay patama kay Liwayway. At sa huli, gagawin niya ang kanyang grand finale. Tatawagin niya si Dalisay, ipapakilala bilang kanyang inspirasyon, ang liwanag, sa kanyang buhay, para makita ng lahat, lalo na ni Liwayway, ang paglaki ng tiyan nito. Ang kahihiyan ay magiging kumpleto. At ngayon, para sa Architect of the Year Award, narinig niya ang boses ng MC sa entablado. Ito na. Ngunit bago pa man tawagin ang kanyang pangalan, ang malaking pinto ng ballroom ay bumukas at pumasok si Dalisay. Nakahinga ng maluwag si Bughaw. Mabuti naman. Dala na nito ang kanyang tropeo, ang malaki nitong tiyan na bakat sa suot nitong simpleng bestida. Ang lahat ng mata ay napalingon dito saglit, ngunit may mali. Habang naglalakad si Dalisay papasok, napansin ni Bughaw ang kakaiba sa itsura nito. Ang dating mga matang puno ng paghanga at pagsamba ay wala na. Ang kahinaan at pag-asa ay napalitan ng isang bagay na hindi niya inaasahan, determinasyon. Ang kanyang mga hakbang ay hindi nag-aalinlangan. Ang kanyang panga ay matigas. Hindi ito ang Dalisay na handa ng gumuho. Ito ay isang Dalisay na handa ng lumaban. Sa halip na humanap ng mauupuan sa isang sulok, naglakad ito ng diretso. Diretso patungo sa kanya. Ang mga tao sa kanyang dinaraanan ay tila nagbibigay daan. Ang bulungan ay humina. Ang atensyon ng lahat ay unti-unting napupunta sa kakanila. Nararamdaman ni Bughaw ang pagbabago sa hangin. Ang kanyang perpektong entablado ay unti-unting nagkakagulo. Ang kanyang script ay hindi sinusunod ng isa sa kanyang mga pangunahing tauhan. Ang nagwagi ng Architect of the Year Award ay walang iba kundi si Architect Bughaw Cruz. Kasabay ng masigabong palakpakan ay ang paghinto ni Dalisay sa kanyang harapan. Ang mga nangiti at pagbati mula sa mga taong malapit sa kanya ay hindi na niya pinansin. Ang kanyang buong atensyon ay nakay Dalisay. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. "Umalis ka. Mamaya na ang parte mo." Ngunit hindi ito natinag. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang mga mata nito ay parang dalawang nagniningas na baga. Inabot ng MC ang mikropono kay Bughaw. "Architect Cruz, your speech?" Gumawa ng isang hakbang si Bughaw patungo sa entablado, ngunit hinarangan siya ni Dalisay. Inilagay nito ang isang kamay sa malaki nitong tiyan, isang kilos na tila nagbibigay proteksyon at lakas. At sa gitna ng papalakas na tensyon, sa harap ng daan-daang matang nakatingin, nagsalita si Dalisay. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit sapat na para marinig ni Bughaw. Sapat na para magpatigil sa kanyang mundo. "Bago mo gawin ang binabalak mo," sabi nito, "ang bawat salita ay matalas na parang bubog. May kailangan kang malaman." Tumingin ito sa paligid, sa mga nagtatakang mukha, at ibinalik ang tingin sa kanya. May kailangan silang lahat na malaman. Ang mga salita ni Dalisay ay parang isang malakas na sampal na yumanig sa perpektong mundo ni Bughaw.
Ang palakpakan sa paligid ay unti-unting humina. Napalitan ng isang nagtatakang katahimikan. Ang tropeo sa kanyang kamay, na ilang segundo lang ang nakalipas, ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay biglang bumigat na parang isang blok ng semento. Ano ang pinagsasabi mo? Mariin niyang bulong, ang ngiti ay nanigas sa kanyang mukha. Umalis ka na dito. Huwag kang gumawa ng eksena. Ngunit ang dalisay na nasa harapan niya ay hindi na ang babaeng madaling matakot. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Eksena. Bughaw. Hindi pa nga ako nagsisimula. Sa harap ng daan-daang pares ng matang nakatutok sa kanila, nilagpasan siya ni Dalisay. Naglakad ito patungo sa entablado na may kumpiyansang hindi pa niya kailanman nakita rito. Kinuha nito ang isa pang mikropono mula sa lectern. Ang kanyang mga kamay ay kalmado at hindi nanginginig. Ang MC ay nagtangkang magsalita, ngunit isang senyas mula sa kamay ni Dalisay ang nagpatahimik dito. Ang buong ballroom ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Huminga ito ng malalim sa mikropono. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula nito, ang boses ay malinaw at matatag. Hindi niya tiningnan si Bughaw. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga manonood. Ngunit alam ni Bughaw sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na ang bawat salita ay para sa kanya. May mga kwento ng pag-ibig, pagpapatuloy nito. At may mga kwento ng pagkasira. Ngayong gabi, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwento. Ang bulungan sa paligid ay lumakas. Tumingin si Bughaw sa mga mukha ng kanyang mga kasamahan, mga boss, mga kliyente. Ang kanilang mga ngiti ay napalitan ng pagkalito. Ang kanyang perpektong gabi ay unti-unting nagiging isang bangungot. May isang babae, sabi ni Dalisay. Isang babaeng simple lang ang pangarap. Ang mahalin at alagaan. Isang araw, isang lalaking tinitingala ng lahat ang lumapit sa kanya. Ang lalaking ito ay nasaktan at ang babae, sa kanyang kagustuhang maging liwanag, ay ibinigay ang lahat ng kanyang tiwala. 1,000 karayom ang tila tumusok sa balat ni Bughaw. Alam niya. Paano niya nalaman? Ipinangako ng lalaki ang lahat. Patuloy ni Dalisay. Ang boses ay nagsimulang magkaroon ng bahid ng pait. Ipinangako niya ang isang bagong simula. Ipinangako niya ang isang pamilya at ang babae, sa kanyang paniniwala, ay sumuko. Ibinigay niya ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang katawan. Hindi niya alam na ang bawat matamis na salita ay isang kasinungalingan. Hindi niya alam na siya ay isa lamang instrumento. Ang salitang instrumento ay tumama kay Bughaw na parang isang malakas na dagundong. Iyon ang eksaktong salitang ginamit niya. Ang malamig na pakiramdam ng tagumpay ay napalitan ng isang nagiyeyelong takot. Ang sitwasyon ay wala na sa kanyang kontrol. Ang babae ay hindi palaliwanag, sabi ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumipat at ngayon ay nakatitig na ng diretso sa kanya. Isa lamang siyang sandata sa isang malupit na plano ng paghihiganti. Ang bulungan ay naging mga halinghing ng pagkagulat. Ang lahat ng mga mata sa silid ay napako na ngayon kay Bughaw. Ang kanyang lalamunan ay natuyo. Ang kanyang perpektong gusali ay nagsisimula ng magkaroon ng mga lamat. At pagkatapos, ibinagsak ni Dalisay ang bomba. Huminga ito ng malalim. Hinaplos ang kanyang tiyan at sinabi ang mga salitang wawasak sa pundasyon ng mundo ni Bughaw. Ang planong yon ay may isang maliit na problema, deklara niya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang sandatang gagamitin niya sana ay may sariling katotohanan. Tumingin ito sa bawat sulok ng ballroom at pagkatapos ay ibinalik ang nakamamatay na tingin kay Bughaw. Ang batang dinadala ko.
ay hindi anak ni Bughaw Cruz. Katahimikan. Isang nakabibinging, ganap na katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang musika ay huminto. Ang paghinga ng lahat ay tila napigil. Sa isang iglap, ang oras ay huminto. Ang utak ni Bughaw ay hindi maproseso ang mga salita. Ano? Hindi, hindi totoo yan. Imposible. Ang buong istruktura ng kanyang paghihiganti, ang bawat pader, bawat haligi, bawat bintana ay nakasalalay sa isang katotohanan na ang bata ay kanya. Kung wala iyon, lahat ay wala. Lahat ng kanyang ginawa, lahat ng sakit na idinulot niya ay para sa sawala. Ang katahimikan ay sinira ng isang mahinang tikhim na sinundan ng mga bulungang hindi na maitago. Ang mga tingin ng pagkalito ay naging tingin ng paghuhusga. Ang paghanga ay naging pagkutya. Ang respeto ay naging awa. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang gusto niyang tingnan. Hinanap ng kanyang mga mata si Liwayway. Nakita niya ito sa sulok. Nakatayo na ngayon. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngunit hindi galit o tagumpay ang nakita niya sa mga mata nito. Hindi rin sakit. Ang nakita niya ay awa. Isang malalim, nakakainsultong awa. Awa para sa isang taong gumawa ng isang napakalaking pagkakamali. Awa para sa isang taong sinira ang lahat, pati na ang kanyang sarili. Para sa isang kasinungalingang siya mismo ang gumawa. Ang tinging iyon ang tuluyang nagpaguho kay Bughaw. Mas masakit pa yon sa 1,000 akusasyon. Sa entablado, ibinaba ni Dalisay ang mikropono. Tapos na ang kanyang parte. Tumalikod ito at sa parehong dignidad at lakas na ipinakita nito kanina, naglakad ito palayo sa entablado, dumaan sa gitna ng nagbubulungang mga tao at lumabas ng ballroom. Iniwan nitong nakatayo si Bughaw sa gitna ng lahat. Hawak ang tropeyo na ngayon ay simbolo ng kanyang kahihiyan, nalulunod sa nakabibinging katahimikan at sa daan-daang matang humuhusga sa kanya. Ang kanyang obra maestra ay gumuho at siya ay naiwang nakatayo sa gitna ng mga guho nito. Ang unang sinag ng araw ay tumago sa bintana ng apartment ni Dalisay, ngunit hindi nito nagawang pawiin ang dilim na dulot ng nakaraang gabi. Hindi siya natulog. Umuwi siya mula sa hotel, nagbuhos ng isang basong tubig at umupo sa kanyang sopa. Nakatingin lamang sa kawalan hanggang sa mag-umaga. Wala siyang naramdamang tagumpay. Wala ring galit. Ang naroon lamang ay isang malawak na espasyo ng kapaguran. Isang pagod na hindi lamang pisikal, kundi pagod na rin ang kanyang kaluluwa. Tapos na. Nasabi na niya ang katotohanan. Iwinaksi na niya ang bigat na matagal niyang pinasan. Nang sumunod na linggo, pumasok siya sa opisina. Hindi para magtrabaho, kundi para magpaalam. Dala niya ang isang simpleng puting sobre. Inilapag niya ito sa mesa ng kanyang boss. Isang resignation letter. Hindi na siya nagpaliwanag. Hindi na rin nagtanong ang kanyang boss. Ang balita tungkol sa gabi ng parangal ay kumalat na parang apoy sa buong Sinagtala Holdings. Ang kanyang pag-alis ay isang inaasahang resulta. Habang nililigpit niya ang mga gamit sa kanyang maliit na cubicle, ang mga lapis, ang mga sticky note, ang maliit na succulent, isang pakiramdam ng kalayaan ang unti-unting gumapang sa kanyang puso. Ang lugar na ito, na minsan ay naging simbolo ng kanyang mga pangarap at pag-asa, ay naging isang kulungan ng kasinungalingan. At ngayon, malaya na siya. Bago siya umalis, hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang maliit na buhay sa loob niya, na minsan ay naging sentro ng isang malupit na plano, ay ngayon ang kanyang tanging lakas. Tayong dalawa na lang, anak. Bulong niya. At sapat na yon. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na umuwi si Bughaw. Hindi na rin iyon hinanap ni Liwayway. Ang kanilang bahay, na dati ay puno ng mga alaala, ay naging isang malaking mausoleo ng kanilang patay na pagsasama. Sa loob ng ilang araw, nag-empake siya. Isinilid niya sa mga kahon ang kanyang mga damit, mga libro,
at ang mga piraso ng kanyang buhay na kaya niyang dalhin. Ang mga bagay na magpapaalala sa kanya kay Bughaw, mga litrato, mga regalo, ay maingat niyang itinabi sa isang baul. Hindi niya itinapon. Hindi pa niya kaya. Naghahanap siya ng isang maliit na apartment sa kabilang bahagi ng lungsod. Maliit ito kumpara sa kanilang bahay. Ngunit para kay Liwayway, ito ay isang santuwaryo. Ang bawat sulok ay kanya. Ang bawat gamit ay pinili niya. Dito, wala nang multo ng nakaraan. Dito, maaari siyang magsimula. Muli. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, natagpuan niya ang baul na naglalaman ng mga alaala nila ni Bughaw. Binuksan niya ito. Sa ibabaw ng lahat, naroon ang sonogram ng kanilang nawalang anak. Kinuha niya ito. Tinitigan niya ito ng matagal. May luhang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pagtanggap. Ang pagkawala ng kanilang anak, ang unang lamat sa kanilang pundasyon. Ang kanyang pagkakasala, ang nagpabagsak sa isang haligi. Ngunit ang paghihiganti ni Bughaw ang tuluyang gumiba sa lahat ng natitira. Wala nang dapat sisihin. Tapos na ang lahat. Hindi alam ni Bughaw kung paano siya nakauwi mula sa hotel noong gabing iyon. Ang kanyang isip ay isang blangkong pader. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip. Hindi siya pumasok sa opisina. Hindi niya sinasagot ang mga tawag. Hindi niya binubuksan ang pinto. Ang kanyang obra maestra, ang kanyang perpektong monumento ng paghihiganti, ay naging abo sa isang iglap. Ang mas masakit pa ay ang katotohanang ang apoy na sumunog dito ay hindi nanggaling sa kanyang mga kaaway, kundi mula sa isang pagkakamali, sa kanyang sariling blueprint. Lahat ng kanyang ginawa, ang panloloko kay Dalisay, ang pagpapahirap kay Liwayway, ang pagsira sa kanyang sariling pangalan, ay para sa isang kasinungalingan. Nanalo siya, ngunit sa huli, wala siyang napanalunan. Nakatayo siya ngayon sa gitna ng kanilang sala, ang lugar kung saan niya sinabi kay Liwayway ang kanyang malupit na plano. Ngunit wala na si Liwayway. Ang mga gamit nito ay wala na. Ang mga aparador ay walang laman. Ang tanging naiwan ay ang malamig na espasyo at ang alingawngaw ng kanyang mga pagkakamali. Ang bahay na minsan ay simbolo ng kanyang tagumpay bilang isang arkitekto ay isa na ngayong malaking bilangguan. Bawat disenyo, bawat materyales, bawat sulok ay isang paalala ng kanyang kabiguan bilang isang tao. Napaupo siya sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa sofa. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa malawak at walang buhay na espasyo. Inabot niya ang lahat ng kanyang pinangarap. Isang magandang bahay, isang matagumpay na karera, isang pangalang kinikilala. Ngunit sa kanyang pag-abot sa mga bituin, hindi niya namalayang binitiwan na pala niya ang buwan. Ilang buwan ang lumipas. Isang araw, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing sa abogado ni Liwayway. Sa loob nito ay ang pirmadong annulment papers. Ngunit may isang kasamang maliit na piraso ng papel. Isang sulat kamay. Mula kay Liwayway. Iisa lang ang nakasulat dito. Sana mahanap mo ang kapatawaran, hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Hinawakan ni Bughaw ang maliit na papel. Ang mga salitang yon na isinulat ng babaeng sinaktan niya ng lubos ay ang pinakamabigat na parusa sa lahat. Hindi ito galit. Hindi ito panunumbat. Ito ay isang paalam na may kasamang pag-asa. Isang pag-asang alam niyang hindi pa niya karapat-dapat. At doon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang nawasak na kaharian, sa unang pagkakataon, pagkatapos ng napakatagal na panahon, umiyak si Bughaw Cruz. Lumipas ang isang taon. Ang mga sugat, bagamat hindi tuluyang naglaho, ay unti-unti nang naghihilom. Ang mga lamat na dulot ng nakaraan ay nagsisimula nang matabunan ng alikabok ng panahon.
Sa isang maliwanag at mahanging parke sa labas ng syudad, ang tawa ng isang bata ang maririnig. Isang maliit na batang lalaki na may mga matang kasing kislap ng mga bituin ang masayang nagtatakbo. Hinahabol ang mga kalapating hindi naman niya maabutan. Nakaupo sa isang bench sa ilalim ng isang puno. Pinapanood siya ng kanyang ina, si Dalisay. Ang kanyang muka ay mas payapa na ngayon. Ang dating anino ng takot at kalituhan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang kalmadong kumpiyansa. Hindi naging madali ang lahat. Ang mag-isang itaguyod ang isang anak ay isang malaking hamon. Ngunit sa bawat pagod, sa bawat puyat, ang kailangan niya lang gawin ay tingnan ang natutulog na mukha ng kanyang anak. At lahat ay nagiging sulit. Pinangalanan niya itong araw bilang paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may bagong umagang darating. Ang pagiging ina ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Hindi na siya isang instrumento, hindi na siya isang biktima, siya ay isang ina. At iyon ang kanyang tunay na tagumpay. Sa lungsod ng Silangan, sa isa sa pinakamataas na palapag ng isang bagong gusali, isang presentasyon ang nagaganap. Sa harap ng board of directors, isang babae ang nagsasalita ng may awtoridad at husay. Ang kanyang bawat salita ay may bigat. Ang kanyang bawat galaw ay may tiwala. Si Liwayway. Pagkatapos niyang umalis sa sinagtala, itinayo niya ang kanyang sariling maliit na interior design firm. Sa una, mahirap. Ngunit ang sakit na kanyang pinagdaanan ay nagbigay sa kanya ng isang determinasyong hindi matitinag. Ibunuhos niya ang lahat ng kanyang lakas at talino sa kanyang trabaho. At ngayon, unti-unti na siyang nakikilala sa industriya, hindi bilang asawa ni Architect Cruz, kundi bilang si Liwayway Santiago, isang pangalan na may sariling bigat. Natutunan niyang patawarin ang kanyang sarili, hindi para makalimot, kundi para makalaya. Ang kaligayahan, natuklasan niya, ay hindi pala hinahanap sa ibang tao. Ito pala ay itinatayo, tulad ng isang magandang disenyo, mula sa loob. At si Bughaw, hindi na siya ang Architect of the Year. Pagkatapos ng eskandalo, umalis siya sa Sinagtala Holdings. Ibinenta niya ang malaking bahay na puno ng masasamang alaala. Lumipat siya sa isang maliit na apartment sa isang probinsyang malapit sa dagat. Isang lugar na payapa, isang lugar kung saan totoo ang lahat. Doon, nagtayo siya ng isang maliit na architectural practice, tumatanggap ng mga proyektong simple ngunit makabuluhan. Isang maliit na kapilya para sa komunidad, isang silid-aklatan para sa mga bata. Ang paghihiganti ay isang lason na halos pumatay sa kanyang kaluluwa. Ang pagpapatawad sa sarili ang naging lunas. Isang lunas na mapait at matagal ang epekto. Araw-araw, binubuo niyang muli ang kanyang sarili. Hindi mula sa mga blueprint at semento, kundi mula sa mga piraso ng kanyang pagkakamali at pagsisisi. Isang hapon, habang nakaupo siya sa isang maliit na coffee shop sa tabi ng daan, abala sa pagguhit sa kanyang sketchbook, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Bughaw. Napaangat siya ng tingin. Nakatayo sa kanyang harapan si Liwayway. Mukhang nagulat din tulad niya. May kliyente pala ito sa kalapit na bayan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mabigat. Wala nang tensyon. Ang naroon na lamang ay ang dalawang taong minsan ay naging mundo ng isa't isa. Ngayon ay mga estranghero na may isang nakaraang hindi malilimutan. Liwayway, sabi niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kumusta ka na? Mabuti, sagot nito, at nakita ni Bughaw na totoo ang sinasabi nito. May isang bagong liwanag sa kanyang mga mata. Ikaw? Mabuti na rin, sabi ni Bughaw. Mas payapa dito. Nag-usap sila, hindi tungkol sa nakaraan, hindi tungkol sa sakit,
Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga trabaho, tungkol sa panahon, tungkol sa masarap na kape. Isang pag-uusap na normal, isang pag-uusap na imposible sanang mangyari 1 taon na ang nakalipas. Nang magpaalam si Liwayway, may isang bagay na sinabi si Bughaw. Liway, patawad. Hindi ito isang pagsusumamo para balikan siya. Ito ay isang pagpapalaya. Ngumiti si Liwayway, isang tunay at payapang ngiti. Matagal na kitang pinatawad, Bughaw. Patawarin mo na rin ang sarili mo. Tumalikod na ito at naglakad palayo. Pinanood siya ni Bughaw hanggang sa mawala ito sa dulo ng kalsada. Walang sakit, walang pagsisisi. Ang naroon na lamang ay pagtanggap. Ibinaba ni Bughaw ang kanyang tingin sa kanyang sketchbook. Ang ginuguhit niya ay isang maliit na bahay sa tabi ng dagat. Ngunit ngayon, wala na itong mukha ng isang babaeng kasama. Ang bahay ay para lamang sa kanya. Itiniklop niya ang sketchbook at tumingin sa labas ng bintana. Ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang isang masakit na kabanata ng kanyang buhay ay natapos na. Ang paghihiganti ay hindi naghilom ng kanyang sugat. Ito lamang ay lumikha ng mga bago. Ang tunay na paghilom ay nagsimula noong binitiwan niya ang galit at piniling harapin ang kanyang sarili. Ang kinabukasan ay hindi pa malinaw, ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot. Tumayo siya, nag-iwan ng bayad sa mesa, at lumabas ng coffee shop. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang sariwang hangin na amoy dagat. Isang bagong Liwayway, isang bagong umaga ang naghihintay. At handa na siyang harapin ito. At dito po nagtatapos ang masalimuot na kwento ni Bughaw, Liwayway at Dalisay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig, sa pagsama sa akin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Ang inyong pakikinig at pag-antabay ang nagbigay buhay at kulay sa bawat salitang aking isinulat. Hindi naging madali ang isulat ang kanilang salaysay. Bawat sakit na kanilang naramdaman ay aking naramdaman din. Bawat luhang kanilang ipinatak ay tila pumatak din mula sa aking mga mata. Ngunit sa pagsulat ng kanilang kwento, kasama rin ninyo akong natuto. Natutunan natin na ang paghihiganti ay isang lason na walang pinipiling biktima at ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo gumanti, kundi sa kung paano tayo bumabangon at nagpapatawad. Naway ang kwentong ito ay mag-iwan sa ating lahat ng isang paalala na laging may pag-asa. Laging may isang bagong umaga, isang bagong Liwayway na naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang kapatawaran, lalo na para sa ating mga sarili, ay ang tanging susi na makapagpapalaya sa atin mula sa mga tanikala ng nakaraan. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Sino sa mga tauhan ang nakaantig sa inyong puso? Ibahagi niyo po ang inyong mga komento. Bawat isa ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa panibagong kwento ng buhay at pag-ibig. Nagmamahal, Kwentong Puso TV.